Habang binabagtas na namin ang daan papunta sa baryo ng aking ama, hindi ko mapigilang kabahan. Nakailang beses pa akong nagbuga ng malalim na hininga dahil sa palakas ng palakas ang pagkabog ng dibdib ko noon. Pasado 2:00 may gitna ng hapon, kaya naman mas binilisan pa ng driver ang pagpapatakbo ng tricycle. Dahil ilang oras na lang, magdidilim na. Sana nandun yung tatay nyo. Sana hindi pa tayo huli at sana nagsasabi ng totoo yung matandang yon. Dahil kung hindi, ewan ko na lang. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sambit ni Mama. Kahit na kinakabahan man ako ng mga sandaling yon ay pilit na pinapalakas ko ang loob ni Mama. Maging si Kuya Ricky ay ganun rin ang ginagawa niya sa aming ina. Makaraan ng mahigit 2 oras ay napansin kong liblib na at wala ng kabayan ang binabagtas ng tricycle na ito. Lubak-lubak na rin ang daan, gawa ng hindi na yun sementado. Habang iginagala ko ang paningin sa daan ay hindi ko maiwasang mag-isip kung anong-anong nakakatakot. Dahil sa isip-isip ko, napakalayo na ng lugar na yon sa mga kabayan at sa bayan. Kapag hinarang kami ng mga mababangis na hayop o anumang may hindi magandang motibong tao, tiyak, swertihan na lamang kung makakarating pa kami ng buhay sa bayan. Mga ilang minuto lamang ang lumipas ay huminto na yung tricycle. Bumaba na si Kuya Ricky kaya sumunod na rin ako sa kanya. Paglabas ko, muli kong nilibot ang paningin sa buong paligid. Teka, bakit dito tayo huminto? Pagtatakang tanong ko dahil sa nakita ko ay wala man lang kabahayan ang hinintuan ng sinasakyan namin. Hanggang dito ko na lang po kayo maihahatid. Maglakad na lang kayo papasok dyan. Sa unahan lang yan makikita niyo na yung bungad ng baryo. Wika ng driver. Teka lang po, di ba ang sabi sa inyo ihahatid niyo kami hanggang sa bungad? Bakit ngayon dito na kami hihinto? May kalayuan pa yung bungad ng baryo. Pagtatakang tanong ko sa driver. Pasensya na talaga. Pero hanggang dito lang talaga kayo maihatid eh. Parang takot na takot ang driver nun. Napakalikot na mga mata niya na para bang may tinitingnan. Sandali lang. Sigurado ba kayong papasok talaga kayo sa baryong yan? Alam nyo kasi bali-balita sa lugar naming may kung ano dyan eh. Kaya ni isa sa mga kasamahan ko, walang pumapasok dyan. Natatakot kaming lahat na baka hindi na makalabas oras na makapasok kami sa lugar na yan. Wika ng driver sa amin. Walang pag-alinlangang tumango ang aking ina. Nagtataka naman ako dahil sa napapansin kong parang may gustong sabihin pang ibang driver. Manong, may problema po ba? Sa tono kasi ng pananalita niyo parang may iba kayong gustong sabihin eh. Tanong ko. Kung ako sa inyo, huwag na kayong tumuloy dyan. Alam niyo kasi nakukonsensya ako eh. Hindi ako mapalagay. Kung hahayaan ko lang kayong pumasok sa loob ng baryong yan. Saad pa ng lalaki nun at tiningnan ng gawin ng daan papasok sa baryo. Papiyaw namang natawa ang isa kong kapatid at nagsabi na huwag umanong mag-alala si Manong driver. Dahil sa wala naman itong pananagutan kung sakali mang may mangyaring hindi maganda sa amin nun. Napapakamot na lamang sa ulo ang driver matapos sabihin yun ng kapatid ko. Bago pa ito nagpaalam ay ibinili nito sa amin na kung sakali mang may hindi magandang mangyari, huwag kaming mag-atubiling agarang umalis sa baryo. O kung hindi man kami makalabas ay tahakin na lamang namin ang ilog sa baryong yon at baybayin namin yon. Kapag may makita kaming nag-iisang kubo sa gilid ng ilog ay humingi kami ng tulong sa matandang nakatira doon. Aniya, mag-iingat tumano kami at huwag masyadong magtiwala sa mga makakasalamuha namin. Tumango ang mga kapatid ko at nagpasalamat. Nang makaalis na ang driver,
Isinukbit na ni Kuya Ricky ang bag sa balikat niya. Tapos ay naglakad na kami sa daang itinuro ng driver na yon. Ma, hindi ba kayo nagtataka? Bakit kaya ganun na lang kung magsalita yung manang driver? Parang may gusto siyang sabihin sa atin eh. Tanong ko kay nanay. Huwag mo na lang pansinin yung matandang yan, anak. Ganun lang siguro yung mga driver sa lugar na to. Siguro nag-aalala lamang sila dahil mga tayo lang tayo dito. Tugon ng aking ina at sandali akong sinipat. Ipinagkibit balikat ko na lamang ang lahat at nagmadali nang sumunod sa ina ko. Pero kahit ganoon ang mga sinasabi ng driver, hindi ako mapalagay. Para bang paulit-ulit sa isipan ko yung mga sinabi nitong mag-ingat kami. At kung sakali mang may hindi magandang mangyayari, ay lumabas kaagad kami ng baryo. Habang iniisip ko mga katagang sinasabi ng matanda, nakakaramdam ako ng kilabot at takot nun. Panay rin ang pagbuntong hininga ko para maibsan ang takot na nararamdaman. Sa pagpapatuloy nga ng paglalakad ay nagpalipat-lipat ako ng tingin sa dinadaanan namin. Dahil sa may nararamdaman akong kakaibang presensya. Para bang may mga matang nakatingin sa amin habang naglalakad papasok sa baryo. Maya-maya pa, nung tuluyan na kaming makapasok sa loob ng baryo, ay sumalubong sa akin ang napakaalinsangang hangin at napakalansang sumasamyo sa buong paligid. Na para bang may mga tinapong malansang dugo sa paligid nun. Nagpalinga-linga ako sa magkabilang gilid ng daan. Nakita kong marami ang mga bangaw na nagsisipagliparin sa bawat gilid ng daan. Kaya naman hindi ko mapigilan ang pagtatayuan ng mga balahibo ko sa buong katawan. Tara na, bilisan niyo nang maglakad para bago pa magdilim. Mahanap na natin yung bahay ni Lola Emiliana. Sa pagpapatuloy ng paglalakad namin ay napapansin kong tila ba kakaiba ang tinging ipinupukol sa amin ng mga taong nadadaanan. Nanilisik ang kanilang mga mata. Walang tigil sa pagnguya ang kanilang bibig. Kahit wala naman silang kinakain ng inangatanon. Mapupula rin ang kanilang mga ngipin na parabang palagi silang ngumangata ng nganga. Kaya naman naiilang kaming lumapit sa mga ito. At ipagtanong-tanong kung saan nakatira si Lola o kung kilala ba nila yon. Baka mamaya niyan, hindi pa man kami makapagsalita ay mayari pa kami. Hindi na rin kasi matandaan ni Mama kung saan banda sa baryo nakatira ang pamilya ni Papa. Isang beses lamang kasi siyang dinala doon, kaya limot niya na kung saan banda naninira ng pamilya nito. Nakakatakot naman yung mga tao dito. Parang mangangain ng buhay. Huwag kang maingay, baka may makarinig sa'yo. Oo nga, mamaya nan marinig ka nila eh. Talagang kakainin ka nila ng buhay. Pagbibirong wika sa akin ni Kuya. Pinandilatan ko siya ng mga mata at tiningusan nun. Sinaway naman kami ni Mama at sinabihang itigil ng pag-aasaran. Bilisan na lamang naming maglakad para mahanap na namin ang bahay ni Lola Emiliana. Tara, maglakad pa tayo sa bandang unahan. Doon natin ipagtanong-tanong kung saan na nakatira si Lola Emiliana. Saad sa amin ni Kuya Ricky. Nang sabihin yun ni Kuya Ricky ay sumunod na kami sa kanya. Makaraan ng ilang sandali, habang naglalakad kami, ay may nakasalubong kaming babaeng may bitbit na batya. Sinabi ko kay Kuya Ricky na magtanong kami sa babaeng makakasalubong namin kung saan nakatira si Lola. Dahil kung maglakad lamang kami na maglakad ay baka abutin na kami ng dilim sa daan. Hindi pa namin mahanap ang tirahan ni Lola Emiliana. Patakbo namang nilapitan ni Kuya Ricky ang babaeng ito. Pwede po bang magtanong, may kilala po ba kayong Emiliana? Sabay sabi ni Kuya sa apelyido. Saglit na nag-isip ang babae. Sabi nito, kilala niya umano ito at ano umano ang kailangan namin nun. Dahil sa tuwang nararamdaman na hindi na namin nasagot ang tanong ng babae,
kung ano ang kailangan namin sa matandang hinahanap. Kung gusto niyong sumabay na kayo sa akin, pupunta din naman ako doon. May ihahatid akong karne. Aniya. At tumingin sa amin na makahulugan. Talaga po, naku mabuti naman at makakapagturo na rin sa amin kung nasaan ang bahay ni Lola Emiliana. Napatingin ako sa aking ina. Matapos magsalita ang babae. Sa kadahilanang nakita ko ang kakaibang tingin ng babae sa kanya. Masaya naman ang aking ina tila hindi niya napansin ang masamang tingin ng babae. Kaya naman ipinagsawalang bahala ko na lamang yon. Kung hindi niyo mamasamain, bakit niyo nga pala pupuntahan si Lola Emiliana? Tsaka taga saan kayo? Si Kuya Ricky nang sumagot sa tanong ng babae. Sinabi niyang kaya kami naroroon dahil sa may mahalaga kaming sasabihin kay Lola. Sinabi niya ring mga apo kami na matanda. Napansin kong biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng babae. Matapos nitong malamang apo kami ng matandang hinahanap namin. Kung kanina ay kakaiba ito kung makatingin sa amin, ngayon naman ay napakaamo ng mukha at tila ba kagalang-galang itong pagmasdan. Aba, mukha yatang biglang bumait yung babaeng to ah. Kanina lang parang mangangain siya ng tao kung makatitig, ngayon naman kala mo kung sinong maamong tupa. Wika ko pa sa sarili ko. Napatanong ang kapatid ko kung ano ang pangalan ng babae. Nagpakilala itong Donna. Hindi ko na narinig pa mga sumunod na usapan dahil sa nakita kong napigtas ang sandalyas na suot ko. Sandali akong huminto at tinayos ang suot ko na yon. Sandali po, hintayin mo ako. Ayusin ko lang tong sandalyas ko. Wika ko ang nanay habang nakayuko at tinaayos ang sandalyas. Dahil sa hindi ko na maayos pa ito, kinuha ko na sa bagang tsinelas at yun ang isinuot ko. Nang tingnan ko ang aking ina at mga kapatid ay wala na sila. Mukhang lumiko na yata sila at hindi man lamang nila ako hinintay. Langya naman talaga. Di man lang tayo hinintay mo. Wala pa namang kabayan sa daan na to. Akmang maglalakad na sana ako nang sa walang ano-ano. Bigla na lamang akong napasigaw nun. Nang may isang matandang babae ang humawak sa buhok ko at pilit akong kinaladkad pabalik. Umalis na kayo dito habang may pagkakataon pa. Dapat hindi na kayo pumunta dito. Umalis na kayo. Sigaw ng matanda at may ipinahid siya sa aking mabaho at napakalagkit. Sa labis na takot at pagkabigla ay napasigaw na lamang ako at humingi ng tulong sa aking ina. Sigaw ako ng sigaw habang ang matanda ay walang patid ang pagpahid ng kung anong likido sa mukha at braso ko noon. Umalis na kayo rito. Huwag na kayong tumuloy pa sa pupuntahan nyo. Mapapahamak lang kayo. Paulit-ulit na wika ng matanda. Humingi ako ng tulong kay mama. Pilit akong kumakawala sa matanda dahil hawak-hawak pa ng kabilang kamay niya ang buhok ko. Narinig kong sumigaw si Kuya Ricky na bitawan ako noon. Dali-dali naman akong binitawan ng matanda at agaran na itong nagtatatakbong palayo na para bang natataranta. Ayos ka lang ba, Aya? Sinaktan ka ba ng baliw na yon? Pagkatapos, mawala ang kaba ko. Ipinagpatuloy namin ang lakaran noon at narating na namin ang bahay ng matanda. Seryoso ang mukha nito nung patuloy kami sa loob ng bahay. Si Papa po. Nakita niyo po ba siya, Lola? Nasaan na po siya? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay dumiretso sa may kusina. At pagbalik niya ay meron ng bitbit na inumin. Sinabihan niya kaming inumin na namin yan para maibisan ang pagod na nararamdaman namin. Kinulit ko siya na hindi niya sinasagot ang tanong ko kung nasaan si Papa. Hindi pa rin ito sumagot kaya naman tumayo na si Kuya Ricky.
At sa mataas na boses ay siya na ang nagtanong kung nasaan ang ama namin. Tinitigan siya ni Lola Emiliana at sinabihang matutong rumespeto sa mga nakakatanda. Ayan ba yung asal na itinuro mo sa mga anak mo, Anisha? Ang hindi marunong gumalang sa matatanda. Pabulyaw nito. Humingi ng pasensya at hindi makatingin ng diretso ang aking ina kay Lola. Umangal naman si Kuya Ricky at sinabihan si Lola na hindi kasalanan ni Mama kung bakit ganun ang naging pananalita niya. Kung sana ay sumagot lamang kaagad ang lola namin, di sana'y hindi siya nagtaas ng boses nun. Tama nga naman. Ilang beses na siyang nagtanong pero hindi man lamang sumagot nun. Isang masamang titig ang binitawan ni Lola Emiliana sa kapatid ko. Sinabihan niya ito maghinay-hinay sa pagpapakita ng ugaling magaswang dahil baka may kalalagyan umano ito. Nay, nandito kami para kay Isko. Hindi kami naghahanap ng gulo o ano paman. Pasensya na kung naging magaspang yung pag-uugali na pinakita nila. Pilit namang ikinalaman ni Kuya Ricky ang sarili at sa mahinahong boses ay humingi siya ng paumanin sa lola ko. Pasensya na pula. Hindi ko sinasadyang mapagtaasan kayo ng boses pero nag-aalala na kami kay Papa eh. Huminga ng malalim si Lola bago muling ngumiti at nagwikang ayos lamang umano yon. Basta sa susunod ay wag na raw itong ulitin pa. Pinagpahinga muna kami. Bukas niya na umano sasabihin sa amin kung ano ba talaga ang mga nangyari at kung nasaan si Papa. Kailangan niya pa umanong mag-ipon ng lakas dahil mahaba-haba ang mga gagawin namin para malutas ang problemang pinasok ng aking Papa. Ano pong problema? Anong ginawa ni Papa? Muli ay sinabi ni Lola Emiliana sa amin na bukas na umano niya ikikwento ang lahat. Sa ngayon ay magpahinga na raw muna kami dahil alam niyang pagod kami sa mahabang biyahe. Sinamahan na nga niya kami sa silid na matutulugan namin. Pagbagsak ng katawan ko sa higaan, saka ko pa lamang naramdaman ang pagod nun. Ipinikit ko ang mga mata ko para sana'y umidlip. Pero hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako na mahimbing. Kinabukasan na ako nagising. Kung hindi ko pa naramdamang masakit na sa balat ko ang sikat ng araw, ay hindi pa ako magigising nun. Pagbangon ko nga ay ramdam na ramdam ko ang pananakit ng katawan. Pinisil-pisil ko ang braso habang naglalakad papalabas ng kwarto. Narinig kong tinanong ni Kuya Ricky si Lola kung ano ba ang nangyari kay Papa. Ay naman sa lola namin na nasa liblib na purok umano si Papa. Bihag umano ito ng mga aswang para pagbayarin sa kasalanang nagawa. Bihag ng mga aswang? Paanong nangyaring bihag siya ng mga aswang tsaka anong kasalanan niya? Tanong ni Kuya Rico. Bumuntong hininga muna si Lola Emiliana bago nagsalita. Anya, noong kapanahunang binata pa lamang ang aking ama, may kasintahan itong nagngangalang Magda. Etong si Magda ay kaisa-isang anak ng pinuno umano sa Karatig Purok. Noon ngang nakilala ni Papa ang aking ina ay nakipaghiwalay siya sa nobya niyang si Magda. Kaya nga lang ay hindi pumayag ang dalaga nun. Maging sila man ay tutol sa ginawa ni Papa. Dahil sa may usapan ng magkabilang panig na ipapakasal kay Magda ang aking ama nun. Hinga lang, umibig ng aking ama kay Mama sa unang pagkakataong nagkita sila. At noon ngang dinala ni Papa ang aking ina sa kanilang baryo. Nalaman yun ni Magda. Nagpupuyos sa umano sa galit si Magda lalo nung umalis si Papa sa kanilang baryo. Sa kadahilan ng lahat sila ay tutol sa ginawa ni Papa na pakikipaghiwalay kay Magda. Noong umalis si Papa sa kanilang baryo para makipagtanan kay Mama, nagpatiwakal si Magda sa labis na kabiguan. Dahil sa nangyari ay galit na galit ang pamilya ng dalaga at bago inilibing ang bangkay ng dalaga,
ay sumumpa ang ama nitong balang araw ay sisingilin nito ang aking ama sa nangyari sa kanilang anak. Abat, teka lang ho. Mukhang napakaano naman ng babaeng yun. Hiniwalayan lang siya ni Papa noon, magpapakamatay agad. Tsaka hindi na kasalanan ni Papa kung bakit nagpatiwakal yung anak nila. Bakit kailangang pilitin nila yung tao kung ayaw naman sa kanila, di ba? Wika ni Kuya Rico matapos marinig ang sinasabi ni Lola Emiliana. Ayon naman sa tiyuhin namin, sinuway umano ni Papa ang patakaran at may nagbuwis ng buhay. Kaya't kung buhay umano ang nawala, buhay rin na magiging kapalit nun. Parang ang OA naman po yatang sabihing nagbuwis ng buhay. Tsaka uso pa ba yung mga patakaran sa magkabilang panig? Tanong ko. Lumaki kayong normal, kaya wala kayong alam tungkol sa mga patakaran at tradisyon dito sa baryo. Hindi nyo alam kung gaano kasama ang dinulot ng ginawa ni Isko. Ilang taon rin kaming nagdusa dahil sa mga nangyari. Wika ng tiyuhin namin. Natahimik kami sa sinabi nito. Ilang sandali rin kaming hindi makapagsalita. Nagkatinginan lamang nun. Nang araw na yun nga, Sir Seth, ay maraming mga bagay at pangyayari ang ikinuwento sa akin ni Lola Emiliana. Napag-alaman rin naming mga aswang rin sila at ang lahi nila ay mga mandaragit. Samantalang ang nasa karatig na tinatawag na purok ng mga aswang ay nasa lahing mandarangkal. Pero sa panig ni Lola Emiliana ay hindi purong mga aswang ang naninirahan sa kanilang baryo, dahil nahahaluan na yon ng mga ordinaryong tao at mga antingero at albularyo. Sinadya yun ni Lola Emiliana na patirahin ng mga albularyo at antingero para kahit papano ay maging ligtas ang kanilang baryo kung sakali man. Simula kasi noong mamatay ang kaisa-isang anak ng pinuno ng mga mandarangkal, ay doon na naputol ang ugnayan ng mga mandarakit sa mandarangkal. Simula noon ay wala nang tigil ang hidwaan ng dalawang magkaibang lahi. Kaya naman para maprotektahan ni Lola Emiliana ang lahi ng mandaragit, nagpapasok siya ng mga albularyo at antingero sa baryo. Pero bago pa niya man papasukin ng mga may tangan sa kanan, ay gumawa muna sila ng kasunduan nun. Kasunduang hindi pwedeng putulin ni numan. Matapos kong marinig ang pahayag ni Lola, halos hindi ako makapaniwala. Pero noong nilibot niya kami sa loob ng kanilang bahay, ay doon pa lamang ako nakumbinsi. May mga nakikita kong iba't ibang klase ng bungo. Hindi ko matukoy kung bungo ba yun ng tao o hindi. May mga hilaw na karne rin ang nakasampay sa likuran ng bahay. At kasama pa mga balat ng hayop nun. Nakaramdam ako ng pandidiri nang makita ko yon. Kaya naman pumasok na ako sa loob ng bahay at hindi na muling lumabas pa. Kinagabihan, nasa malalim na kami ng pag-uusap nang bigla akong makarinig ng malakas na paghagunoy ng hangin na parabang may paparating na bagyo. Umalinsangan na rin ang buong paligid, kung kaya't sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam ako ng takot nun. Pumasok na kayo sa loob ng silid ninyo, utos sa amin ni Lola. May bisita tayo ngayong gabi at hindi kayo pwedeng makita. Sige na, pumasok na kayo sa loob. Sige na, sumunod na kayo sa sinabi ni Nanay. Kami na ang bahala rito sa mga bisita namin. Sigundang saad naman ng tiyuhin. Bago pa makaming pumasok ay bigla kaming tinawag ni Lola Emiliana. Nagmamadaling lumapit sa amin ito. May bitbit siyang itim na kwintas. Nakita kong inuusalan niya yon bago niya inabot at sinabing isuot namin yon. Ano man ang mangyari, ay wag na wag naming tatanggalin. Hindi umano kami makikita ng sino mang masasamang nilalang kapag suot namin ng itim na kwintas. Dahil may sabulag yon sa mga aswang.
Maging ang aking ina ay binigyan niya rin. Ayon sa kanya, ang kwintas umano na ito ay panandaliang makakapagligtas sa amin para hindi kami maamoy at makita. Wag na wag umano naming huhubarin yon. At higit sa lahat ay wag na wag kaming gagawa ng ingay nang sa ganon ay hindi malaman ng mga panauhin na naroroon kami. Makaraan lamang ang ilang sandali, nasa loob na kami ng silid nun. Kamuntikan pa akong mapatili nang makarinig ako ng malakas na lagabog sa taas ng bubungan. Nagpagulong-gulong yon hanggang sa bumagsak sa lupa na parang taong nalaglag mula sa kalawakan. "Huwag kang maingay. Di ba kabilin-bilinan ni Lola? Huwag tayong gagawa ng ingay kung ayaw natin mapahamak." Wika ni Kuya Rico sa akin. Tumango lamang ako at hindi na muling nagsalita pa. Pinakiramdaman ko ang buong paligid para malaman kung ano nga ba ang naririnig kong lagabugan na aakalain mong may mga bunga ng niyog ang sunod-sunod na naglalaglagan. Makaraan lamang ng ilang sandali ay nakarinig na ako ng mahihinang pag-angil sa labas ng bahay. Parang nagpaikot-ikot lamang yun sa bakuran. Kasunod noon ay ang huni ng wakwak at malakas na paggaspas mula sa taas ng puno. "Emi, ano? Dumating na ba ang pamilya ni Isko? Pakibilis-bilisan ka mo at naiinip na ako. Baka kapag hindi ako makakapagtimpi, ay may mangyaring hindi maganda sa pinakamamahal mong anak." Sambit ng boses doon. "Hindi pa sila dumating, Biryong. Maghintay-hintay ka lang dahil sa mga sumunod na araw ay natitiyak akong darating sila." Tugon ni Lola Emiliana. "Aba't sabihin mong dalian nila. Dahil kung hindi, baka tigpipirasong buto na lamang ang madatat na nila sa anak mo. Kilala mo ako, Emiliana. May isang salita ako at kapag sinabi ko yon, alam mong gagawin ko yon." "May isang salita rin kami, Biryong. Kapag sinabi naming maghintay pa tayo ng ilang araw, maghintay pa tayo. Alam naming darating ang pamilya ng kapatid ko, ano't ano pa man ang mangyari. Kaya sana, bigyan niyo pa kami ng konting panahon." Singit ni Tio. Hindi na sumagot ang kausap nila. Bagkos ay malalakas na pag-angil at pag-atungal na lamang ang naririnig ko na para bang bigla na lang nagkagulo nun. Takot na takot ako nun. Muli na namang sumikip ang dibdib ko at nahihirapang makahinga. Mabuti na lamang at inabutan ako ni Mama ng tubig kung kaya't agaran akong uminom. At kahit papano'y naibsan ang paninikip ng dibdib ko nun. Maya-maya pa, halos bumaliktad ang sikmura ko dahil sa bigla na lamang umalingasaw ang napakabahong amoy sa buong paligid. Agaran kong tinakpan ng ilong ko para hindi ko masyadong maamoy ang nalalanghap kong mabaho nun. "Anak ng Tokwa, hindi ba't may usapan tayo? Ano bang talagang gusto nyo?" Galit na tanong ni Tio. "Isa lang ang gusto namin, Nilo. Alam mo kung ano yon?" Saad ng garalgal na boses at dumadaguntong ang tawa nito na para bang nang aasar pa ang kausap ni Tio. Naglakas na ako ng loob na silipin sa siwang ng bintana kung sino ang kausap ni Lola Emiliana at Tio nun. Para kasing papunta na sa hindi magandang usapan nila. Bago pa man ako mapigilan ng mga kapatid ko, nakasilip na ako sa siwang ng bintana. Sa pagsilip ko nga ay halos pagsakluban na ako ng langit at lupa't takasan ng kaluluwa. Dahil sa nakita kong isang nakakapangilabot na nilalang ang nasa harapan ni Tio noon. Sa sobrang takot ko ay hindi ko na maipaliwanag pa kung ano ang itsura ng nilalang na ito. Basta't ang masasabi ko lamang, Sir Seth, sa tanang buhay ko ay noon ko pa lamang nakita ang ganong klaseng itsura. Nang tingnan ko naman ang tiyuhin ko at si Lola Emiliana, hindi man lamang natinag ang dalawa.
Parang sanay na silang makakita ng ganong klaseng nilalang. Nagtitigan ng tatlo. Dali-dali akong hinatak ni Kuya Rico at pinagalitan ako nun. Bumulong ako sa kanya at sinabi ang tungkol sa nakita ko. Sinabi ko sa kanyang bago niya ako pagalitan ay silipin niya muna kung ano ang nakikita ko sa labas nun. Nakasimangot na sumunod ang kambal kong kapatid. Noon ngang makasilip na sila, ay nakita kong saglit silang natulala. Aswang ang sinasabi ni Lola na panauhin nila, sabi ni Kuya Ricky. Tinakpan ko ang bibig niya at mabilis nang hinatak paalis sa bintana. Dahil baka marinig siya ng nilalang nakausap ng lola namin. O kaya naman ay ng mga galamay niya. Teka, may naaamoy akong kakaiba. Mukhang may tinatago kayo rito mga tao ah. Huwag niyong sabihin. Hindi na naituloy pa ang sasabihin ng taong nagngangalang Beryong. Agarang nagsalita si Lola sa mariin na boses. Pinapaalis niya ang mga panauhin at sinabihang maghintay ng 3 araw. Kapag dumating na yung pamilya ng anak ko, ako mismo ang magdadala sa kanila doon sa bahay niyo. Siguraduhin mo lang, dahil kung hindi, uubusin ko yung lahi niyo. Hindi ako mangingiming gawin yon, dahil kayo ang unang sumira sa patakaran ng magkabilang lahi. Napasingap na lamang ako matapos marinig ang usapan sa labas ng bahay. Napakalakas ng boses nila, kaya't hindi nakaligtas sa pandinig namin ang bawat katagang binibitawan ng napakapangit na nilalang na may boses matanda. Sa pagdaan ng ilang minuto ay muling tumahimik ang lahat. Nagpakiramdaman pa kaming lahat at nagkatinginan nun. Maya-maya pa, sunod-sunod na katok ang narinig namin na kaagad na binuksan ni Mama. Ayon dito kay Lola Emiliana, si Beryong ang ama ni Magda. Bihag niya ang tatay namin. Kailangan umalon naming maghanda. Sasalakayin umalon nila ang mga aswang sa Karatig Purok bago pa kami maunahan nun. Kailangan bago dumating ang 3 araw ay makuha na namin itong si Papa. Sasalakayin, Nay? Tanong ni Mama. Tumango si Lola Emiliana. Sinabi niyang kailangang unahan na namin ang mga aswang sa Karatig Purok. Bukas na bukas ay kakausapin niya mga kaibigang antingero at albularyo. Pagtitipon-tipunin niya ang lahat para pag-usapan ng mga dapat gawin. At kaming pamilya ni Papa ay siyang gagawing pain para makuha si Papa noon. Huwag kayong mag-alala. Hinding-hindi namin kayo papabayaan. Natatakot ako sa isiping may mangyari sa aming hindi maganda. Pero kahit ganun pa man, ay nagtiwala na lamang kami sa pamilya ni Papa. Kung ano ang mga plano nila, alang-alang sa kaligtasan ng aking ama.